Kamusta mga kaibigan? Welcome back sa ating political deep dive where we dissect the hottest issues sa Pilipinas with wit, humor at syempre katotohanan. Ako nga pala si #WalkWithLan at ngayon pag-usapan natin ang isang balitang trending. Si Cesar Chavez, no, dating PCO chief, balik na sa Manila City Hall para magtrabaho kasama si Mayor-elect Isko Moreno. Pero teka, ano bang ibig sabihin nito para sa Manila? Excuse me ba? At bakit big deal ito para sa mga kabataan at OFWs natin sa US, Canada, Dubai at iba pang panig ng mundo? Alam nyo ba, noong 2020, si Chavez sa leap of change sa Manila under Isko. Pero pagkatapos ng kanyang stint sa Malacanang, bakit bumalik sa City Hall? Is this a power move, a downgrade, o isang strategic play para sa mas malaking plano? Let's unpack this with a mix of facts, satire, at kwentong Pinoy. Bago natin simulan, i-hit nyo na ang subscribe button. I-like ang video at i-share sa inyong mga kababayan sa abroad, sa Riyadh, Sydney, Toronto, Dubai, at kahit saan pa. Kung gusto nyong suportahan ang content natin, mag-send naman ng super thanks para may pagpatuloy natin ang ganitong klaseng deep dives. Comment down below din ano ang tingin ninyo sa pagbabalik ni Chavez. Let's get the convo started. Si Cesar Chavez ay hindi lang isang pangalan sa balita. Siya isang broadcast journalist na kilala sa Damdaming Bayan, isang Saturday program sa DZRH na tumatalakay ng mga government projects at current issues. Pero bago yan, naging acting secretary siya ng Presidential Communications Office mula September 5, 2024 sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr. Okay, imagine, from City Hall to the Palace, tapos balik ulit. No, kaya ang kwento sa likod nito. Mga kaibigan, parang teleserye ito. Isang araw, nasa Malacanang ka, nagbibigay ng press statements, next day, nasa radyo ka, discussing potholes sa Maynila. Balik City Hall, si Chavez ang The Return of the King, pero sa Manila version. Let's look at both sides sa isang banda. Balik ni Chavez ay maaring senyales ng kanyang loyalty kay Isko na kilala sa kanyang dynamic governance. Sa kabilang banda, may nagsasabi na baka ito ay isang step back mula sa national stage. Pero teka, is this really a downgrade or baka naman ito isang calculated move para mas mapalakas ang local governance sa Maynila? Lalo na si Isko ay isang political heavyweight. Let me tell you a story noong 2020, ang isang kaibigan sa Tondo, sabi niya, Kuya, ang daming nagbago sa Manila dahil kay Isko, mula sa kalsada hanggang sa public services. Si Chavez bilang saksi noon, alam ang formula ng tagumpay ni Isko Moreno, ngayon, balik siya para i-level up ang laro. Si Isko Moreno, or should I say Francisco Domagoso, ay isang rockstar ng local governance. Kilala siya sa kanyang hands-on approach mula sa paglilinis ng estero hanggang sa pagpapaganda ng mga public spaces. Pero let's be real, hindi lahat ay fun. May mga kritiko na nagsasabing mas showbiz ang style niya kaysa substance. So let's break it down. Okay, no? For example, yung Isko's projects like the Manila Bay cleanup and road improvements have been praised. Pero may mga nagsasabi na kulang pa rin ang focus sa housing para sa urban poor, From free school supplies to upgraded health centers, Isko's got a track record. Pero paano ito mapapahusay with Chavez back in the game? Kung titignan natin ang mga lungsod tulad ng Singapore o Sydney, mga best practices sa urban planning ay maaaring i-apply sa Manila. Ano kaya ang maidudulot ni Chavez dito? Mga kaibigan, si Isko parang action star. Liliparin niya ang mga problema ng Maynila. Pero teka, si Chavez ba ang kanyang Robin? O baka naman siya ang scriptwriter ng susunod na blockbuster ng Maynila? Sa punto na ito, mga kababayan, i-post nyo muna yan, at i-comment ano ang paborito nyong proyekto ni Isko Moreno. Kung nasa US ka, Canada o Dubai, anong klaseng pagbabago ang gusto mong makita sa Maynila?
Share na ha, at don't forget to hit the like button. Okay, now let's talk about the elephant in the room. Bakit umalis si Chavez sa Malacanang? Was it a voluntary exit? Or was there drama behind the scenes? Huh? Some say Chavez left to pursue his passions for journalism. Others speculate na may political chess game na nangyayari, possibly positioning for 2028 elections. Let's examine both sides. His return to Manila is a testament to his commitment to public service at the grassroots level. After all, Manila City Hall is where real change happens for Manileños. Some netizens on X argue that Chavez's exit from Malacanang was abrupt, hinting at potential conflicts within the Marcos administration. Could this be a sign of internal power struggles? Sa ibang bansa tulad ng US o UK, common ang ganitong career shift sa politics. Pero sa Pinas, every move is scrutinized. Is Chavez playing the long game or is he just going back to his roots? I remember talking to an OFW in Dubai who said, kung totoo ang pagbabago sa Manila, sana ma-feel din yan ng mga pamilya natin doon. With Chavez back, will this spark hope for our kababayans abroad? So, ano ang aabangan na? With Chavez and Isko teaming up, here are some predictions. So Chavez with his media background might revamp how Manila City Hall communicates with the public. Think more transparency, better social media engagement, at mas malakas na boses para sa Manileños. From smart city initiatives to better waste management, Chavez could bring fresh ideas from his Malacanang stint. Budget constraints, political rivalries, and public expectation will test this duo paano nila babalansehin ang mga ito. Kung si Isko ang action star at si Chavez ang scriptwriter, sino kaya ang direktor ng pelikulang ito? Si Marcos ba o ang mga Manileño mismo? Baka si Juan de la Cruz ang magde-decide. O mga kaibigan, we're almost at the end. Kung na-enjoy nyo itong discussion natin, i-share na sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Japan, o kahit saan. Mag-send din ng super thanks para may pagpatuloy naman natin please ang ganitong content. Ano ang inaasahan nyo sa Chavez-Isko tandem? To our kabataang Pinoy and OFWs in the US, Canada, Australia, Dubai, Singapore at iba pa, this one's for you. Ang mga desisyon sa Manila ay may ripple effect. Kung maganda ang pamamahala, mas maganda ang suporta para sa inyong mga pamilya back home. Si Chavez bilang isang broadcaster knows how to connect with the masses. Pero paano niya mai-engage ang Gen Z at millennials? Why not create a Manila OFW desk to address the needs of our kababayans abroad? Or a youth council to involve students in governance? These are the kinds of ideas we need, I once met a young OFW in Qatar who said, kung maayos ang Manila, mas magkakaroon ng pag-asa ang mga anak ko. That's why this Chavez-Isko partnership matters. It's not just about politics, it's about hope. So mga kaibigan, ano ang natutunan natin? Si Cesar Chavez return to Manila City Hall is more than just a career move. It's a potential game changer for local governance. With Isko Moreno's dynamic leadership and Chavez media savvy, Manila might just set a new standard for urban progress. Pero syempre maraming challenges pa rin politics, budget at ang mata ng publiko. Sa ating mga kababayan sa US, Canada, Dubai, Singapore at iba pang panig ng mundo, let's stay connected to our roots. Ang pagbabago sa Manila ay pagbabago rin para sa ating mga pamilya. Let's keep the conversation going. Comment below, share your thoughts at suportahan natin ang mga leader na tunay na nagtatrabaho para sa bayan. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, don't forget to subscribe, like, share at mag-send ng super thanks. Follow us for more political deep dives at sasabihin nyo sa comment section ano ang susunod na topic na gusto nyong pag-usapan. Salamat mga kaibigan at hanggang sa muli, magandang Pilipinas sa ating lahat!